Magandang araw. Ako po si Brother Ram, isang Christian missionary at preacher. At ako po ay magbabahagi ng kaalaman tungkol sa gospel. Naway ito ay magdulot sa iyo ng maliwanag na katotohanan at pananampalataya. Ano nga po ba ang gospel? Alam niyo po, ang gospel ay mula sa salitang Old English na Godspell, na may kahulugang good story or good news. Sa wikang Espanya, ang gospel ay ebanghelyo, at sa wikang Pilipino ay mabuting balita. Ang gospel din ay may mga phrases sa Biblia, gaya po ng gospel of God, gospel of Christ, gospel of your salvation, and gospel of peace. Ang gospel, ayon po kay Pablo, na kanya pong ipinahayag sa unang Korinto bilang 15, talata 1-4, ay nagsasabi na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, at siya ay inilibing, at siya ay muling binuhay ng ikatlong araw. May dalawang hindi pangkaraniwang pangyayari sa gospel na binabanggit ni Pablo, na si Kristo una ay namatay at siya ay muling nabuhay. Ngunit kung unawain po natin ang titulong Kristo na nakaakibat po sa pangalan ni Jesus, ay ito po ay nagpapahayag ng kanyang banal na misyon bilang Mesiya o ang pinahiran. At siyang ipinadala ng Diyos para po sa ating kaligtasan. Na ang anak na isinugo ay namumuno sa Israel ay mula pa nung una, mula pa sa walang hanggan, ayon po sa Mika bilang 5, talata 2. At ibinigay sa sanlibutan, ayon po sa 1 bilang 3, talata 16, na sinasabi, sapagkat gayon na lamang yung pag-ibig ng ating Diyos, na ibinigay niya yung kanyang kaisa-isa at bugtong na anak, upang ang sino man sumampalataya ay hindi mapahamak at magkaroon po ng buhay na walang hanggan. Alam niyo po, sa tamang kapanahunan, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae, na ipinanganak sa ilalim ng kautusan, upang matubos niya ang mga nasa ilalim ng kautusan. Tayo po iyon, upang tanggapin natin yung pagkupkop sa mga anak. Ayon po iyan sa Galatia bilang 4, talata 4-5. At ayon po kay Lucas bilang 2, talata 10-11, isang anghel ang nagpapadala ng mabuting balita ng malaking kagalakan, sapagkat ipinanganak sa bayan ni David ang isang tagapagligtas, na siya ang Kristo, ang Panginoon. Ang malaking titik ng pagkasulat po ng Panginoon ay umuugnay sa Diyos at hindi sa mga maestrado o tao. So ang incarnation po o ang pagkakatawang tao ni Jesus ay mabuting balita ng malaking kagalakan na nagdadala ng kapayapaan, yung reconciliation, sa mga kinalulugdan ng Diyos, sapagkat sinasabi ng ating Panginoon na kung walang pananampalataya sa Diyos, ay hindi tayo niya kalulugdan. So ito'y sa mga taong tumatanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Mayroon namang 4 na gospel sa Biblia. Ang mabuting balita ayon kay Mateo, kay Marcos, kay Lucas, at kay Juan. Ang aklat ay tungkol sa kasaysayan ng buhay at ministeryo ni Jesus sa lupa, na maaari nating bigyan ng buod sa 3 hindi pangkaraniwang pangyayari na napakahalaga po sa ating pananampalataya tungo sa kaligtasan. Ang pagkakatawang tao ni Jesus, incarnation, ang pagkamatay sa krus, death on the cross, at pagkabuhay muli o resurrections. So, ang pagkakatawang tao ni Jesus o incarnation, iniwan po niya yung kanyang kaluwalhatian sa langit at naging alipin na gaya ng tao. Ayon po ito sa Pilipos bilang 2, talata 5-6. At pinagtitibay po ito ng ibang mga talata, gaya po ng 1 bilang 1, talata 1-2 at 14. Ayon po sa Ebanghelyo ni Lucas, yung bilang 2, talata 10-11, isang anghel ang nagpakita sa mga pastor ng mga tupa na nasa rehiyon, na nagdadala ng mabuting balita
ng malaking kagalakan sa buong bayan, no? Na ipinanganak ang tagapagligtas na siyang Kristo ang Panginoon. At ang anghel pong ito'y biglang nakisama sa isang hukbo sa langit, no? Na nangagpupuri sa Diyos at nangagsasabi, luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. So ilan po ito sa mga di pangkaraniwang pangyayari yung pagkakatawang tao po ng ating Panginoon. At alam niyo po ba, nagkaroon ng kaganapan ng hula dun sa Isaiah bilang 7, talata 14. Ang isang dalaga ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawagin ng kanyang pangalan na Emmanuel. Ayon po ito sa Mateo bilang 1, talata 22 hanggang 23. Ang anak ng Diyos ang dadalhin sa sinapupunan po ni Maria. Ayon sa Lucas bilang 1, talata 31 hanggang 35. Ang senaryo pong ito, mga kapatid, ay isang anghel Gabriel, no, ay nagsabi kay Maria na manganganak siya ng isang lalaki. At tatawagin niya ang kanyang pangalang Jesus. Nabigla po si Maria sa pahayag ng anghel. Paano ngang mangyayari gayong hindi pa naman siya nakakakilala ng lalaki? Hindi po tunitukoy sa simpleng pagkakilala ng isang lalaki yung sinasabi ni Maria. Sapagkat imposible naman dahil marami ng mga kalalakihan ng mga panahon na yon at mayroon na rin silang mga mabuting ugnayan, no, sa mga kababaihan. Ngunit ang tinutukoy po rito ay isang sexual na pamamagitan ng isang lalaki. Kaya nga po sumagot ang anghel at sinabi sa kanya, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya naman ang banal na bagay na ipapanganak ay tatawaging anak ng Diyos. Isa itong milagrong pagdilihi ng babaeng Beren sa anak ng Diyos. So mahalagang kinikilala po natin yung pagkakatawang tao ni Jesus o incarnation. Sapagkat ayon po sa salita ng Diyos sa 2 Korinto bilang 11, talata 4, na kung may mga ngaral ng ibang Jesus, ibang ebanghelyo, ibang espiritu na hindi ipinangaral ng mga apostol, sila ay mga bulaang apostol, mga magdarayang manggagawa. No, ayon po sa 2 Corinthians, no, bilang 11, talata 13 hanggang 15. So dapat tayong mag-ingat sa mga bagay pong ito. At ayon po sa 1 bilang 7, maraming magdaraya na magsisilitaw sa sanlibutan na mga hindi nagpapahayag na si Jesus ay naparitong nasa laman. Ibig sabihin, hindi nila kinikilala ang pagkakatawang tao ni Jesus o yung incarnation of our Lord Jesus Christ. Na ang anak ng Diyos ay nahayag bilang anak ng tao, sila raw ay isang mga mandaraya at anti-Kristo ayon po sa scriptures ng 1 talata 7. So, ganun kahalaga yung pong tinatawag nating pagkakatawang tao ni Jesus o incarnation. Ang ikalawa, yung pagkamatay ni Jesus sa krus or death on the cross. So nagkaroon po ng kadiliman sa buong kapaligiran mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon. Ang kurtina ng templo ay nahati mula itaas hanggang sa ibaba. At ayon po sa salita ng Diyos, inialay ni Jesus ang sariling katawan at dugo bilang minsan at magpakailang manghaing pangtubos, pagpapatawad, at pagbabalik loob ng tao sa Diyos. Kung mababasa mo yan sa Hebreo 10, Hebreo bilang 9, talata 12, Roma bilang 5, talata 8 hanggang 11. So mayroong pagtubos ang ginawa po ang ating Panginoon sa atin doon sa ikalawang kamatayan, doon sa parusa ng dagat-dagatang apoy. Mayroong pagpapatawad na ibinigay sa ating mga kasalanan, na inalis po yung ating mga kasalanan at naging matuwid tayo sa harapan ng Diyos sa pamamagitan po ng kamatayan ni Jesus dun sa krus. Tinanggap po natin yung katuwiran ng Diyos. Kung tayo yung naging matuwid sa Kanya pong harapan, hindi po ito ayon sa ating sarili. At yung pagbabalik loob ng tao sa Diyos. Muli tayong nakalalapit sa Diyos sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoong Jesucristo. Naging mga ampong anak po tayo ng Diyos dahil sa ating pong pananampalataya. At ikatlo po, na hindi pangkaraniwang pangyayari sa mga ebanghelyo
ng 4 na aklat, yung pagkabuhay muli ni Jesus o yung resurrection. Isa itong makapangyarihang tanda ng kanyang pagka-Diyos bilang anak. Wala tayong nakilala sa mga lider ng anumang relihiyon na namatay at nabuhay muli. Tanging si Jesus ang nabuhay mula sa mga patay bilang pangunahing bunga. Ang kanyang pagkabuhay muli ay nagbibigay ng katiyakan sa kanyang mga pangako. Gaya ng nasasaad sa 1 bilang 11 talata 25. Sinasabi ng Panginoon, "Ako ang pagkabuhay na muli at ang kabuhayan. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, gayon may mabubuhay siya." Siya'y nabuhay muli at umakyat po sa langit sa kanyang dating kaluwalhatian kasama ng Ama. Bago pa ang sanlibutan ay naging gayon. Ayon po sa 1 bilang 17 talata 5. Kinikilala rin po yung ebanghelyo o gospel as everlasting gospel ayon po sa pahayag bilang 14 at 6, sapagkat ang mabuting balita po ng pagliligtas ni Jesus ay hindi po yan nagbabago sa anumang panahon. Siya po ang tanging daan, ang buhay at ang katotohanan ayon po sa 1 bilang 14 talata 6. So may mga gospel praise din sa Biblia na Gospel of the Kingdom of God. So, ito po yung ayon po sa Matthew bilang 4 talata 23, Marcos bilang 1 talata 14, yung abong mabuting balita ng kaharian ng Diyos na ipinangangaral po ni Jesus sa mga taga-Israel bago ang kanyang kamatayan sa krus at muling pagkabuhay. Ayon po sa aklat ni Marcos bilang 1 talata 15, sinabi po ni Jesus, "Naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos, kayo magsisi at magsisampalataya sa Ebanghelyo." Kailangang magsisi at magsisampalataya sa Ebanghelyo. Ay, ano ang dapat nating sampalatayanan? Yung ang Gospel of the Kingdom of God or the Gospel of Jesus Christ according to the Paul in 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. Bagamat po pinaniniwalaan natin ang kaharian ng Diyos sa sanlibutan na darating sa katapusan po ng mga araw, ngunit ang kaligtasang hinihingi ng ating pananampalataya ay ang mabuting balita ng pagliligtas ng Panginoong Hesukristo ayon kay Pablo. Ang paghahari ng Diyos ay may dalawang bahagi. Una, yung sa ating kasalukuyang panahon sa ating puso. Ayon po sa Lucas bilang 17 talata 20 hanggang 21. Sinasabi ito ni Jesus sa mga Pariseo na kailangan maghari muna ito sa ating mga puso sapagkat inaakala po nila na agad na itong darating sa sanlibutan. So ayon sa Lucas bilang 19 talata 11. Ang paghahari ng Diyos sa ating mga puso ay kinakailangang ipanganak muli sa Espiritu ng Diyos ayon po sa 1 bilang 3 talata 3. Magaganap po ito sa oras na inyong pagtanggap at pananampalataya sa kanyang pangalan na siya ang Panginoon na tagapagligtas ayon po sa 1 bilang 1 talata 12. At pagkadinig mo ng katotohanan sa Ebanghelyo ng pagliligtas ni Kristo. So ito po sa Epeso bilang 1 talata 13. At ang ikalawang mangyayaring paghahari ng Diyos ay itinatatag sa lupa sa muling pagbabalik ni Hesukristo. Ito po yung millennial reign of Christ ayon po sa pahayag bilang 20 talata 6. Kaya po ang Ebanghelyo o mabuting balita ayon kay Pablo na Ebanghelyo ng Diyos na siyang walang hanggang Ebanghelyo ay ang Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Ang Ebanghelyo ng ating kaligtasan nang nagdudulot ng kapayapaan ay ang mabuting balita na ginawa ng Diyos sa pagliligtas ng sangkatauhan sa pamamagitan ng anak na nagkatawang tao, namatay sa krus at nabuhay na muli. Ang Ebanghelyo, isang kapangyarihan po ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Roma bilang 1, talata 16. Itong ating kaligtasan ay biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus at sa kanyang Ebanghelyo. Ito ay hindi sa ating mga sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Ayon po sa Epeso bilang 2,
talata 8-9. Ang sabi ng Panginoong Hesus, no, magsisi at sumampalataya sa Ebanghelyo. Nais mo ba na makamtan ang biyaya ng kaligtasan ng mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo? Handa ka bang magsisi o talikdan ang maling gawin ng buhay? Maging ang maling pananampalataya ng relihiyon na tradisyon na salungat sa mga aral ni Hesukristo. Sapagkat tanging si Jesus lamang ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Kung hindi ang sagot mo sa aking katanungan, ang puot ng Diyos ay mananatili pa sa iyo, maliban na lamang na ikaw ay tapat na magsisi at sumampalataya. Hindi sana maging huli sa iyo ang lahat. No? Alalahanin mo na iniligtas ka ng Diyos sa maraming panahon ng iyong buhay. Ngunit ito na marahil ang dakilang pagliligtas ng iyong kaluluwa upang huwag itong mapahamak sa parusa ng impyerno. Kung sakali namang buo na ang iyong pasya ngayon at nais mong talikdan ng maling gawin ng buhay at pananampalataya, lumapit ka sa Diyos ng may tapat na puso sa panalangin na tinatanggap mo si Jesus na iyong Panginoon at tagapagligtas at nagtitiwala ka sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo, ang mabuting balita na ginawa ng Diyos upang maligtas ang sangkatauhan sa pamamagitan ng anak. Ang kanyang pagkakatawang tao, pagkamatay sa krus, at pagkabuhay na muli. Na ito'y nag-aalis ng kamatayan at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kung yun ang nais mo, maaari mong sundan at bigkasin ang panalangin ito mula sa iyong puso. Dakilang Diyos, ako po ay makasalanan at kinakailangan ng tagapagligtas. Sumasampalataya ako sa iyong anak at sa kanyang ebanghelyo. Panginoong Hesus, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Pumasok ka sa aking puso at maghari ka sa aking buhay. Amen.